Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang ating top 3 for now? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang top 3 tayo ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Ang daming nagsasalihan ngayon dito sa Miss Universe Philippines na talaga naman, oh my God, nakakaloka ang galing, nakakaloka yung mga kandidata. Lahat sila syempre magagaling, lahat sila magaganda, lahat naman sila talagang may sinasabi, di ba? So, alam naman natin yon at hindi naman natin maitatanggi na talagang matinding bardagulan ang magaganap ngayon dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At aminin ninyo, ito ang pinaka-exciting na Miss Universe Philippines dahil syempre hindi natin alam kung sino nga ba yung mananalo. Syempre may mga kanya-kanyang manok kayo na alam ninyo na parang piling nyo kakabog, but hindi tayo nakakasiguro dyan kung sila nga ba ang talagang kakabog pagdating sa Coronation Night. For now, masasabi natin, sige, cheers lang natin na i-cheer yung mga manok natin at malaman natin kung sino nga ba talaga ang makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines, di ba? So, syempre, may mga kanya-kanya tayong pinaniniwalaan, kaya naiintindihan ko yung iba talaga nakikipagbardagulan din sa comment section, di ba? So, yung iba sinasabi nila si Alexi, yung iba naman sinasabi nila, nako, si Christy Ton, yung iba naman sinasabi si Atisa Manalo, yung iba naman sinasabi si Stacy Manuel, yung iba naman si Chris Stephanie Johnson, yung iba naman ang drama ay Dark Horse yung dating. So, yan. So, malalaking pangalan ng mga naka-join kayong taon na to dito sa Miss Universe at talaga namang masasabi ko, oh my God, Diyos ko, nakakakaba. Lahat sila talaga ay masasabi mong magaling. So, totoo lang. At lahat sila ay talagang ready for get the crown. Kaya hindi mo rin talaga masasabi na, nako, baka ito si ano ang manalo, baka si ganito ang manalo. Hindi mo masasabi kasi marami, pwedeng makalusot talaga yung isa at magpakitang gilas. Ang ending, siya ang nag-uwi ng corona, di ba? But sa ngayon, sino ba yung mga nakikita natin na possible na makarating ng top 3 sa competition na to? So actually, etong sasabihin ko sa inyo, based lang to doon sa mga nakikita natin ngayon na parang feeling mo mukhang malakas siya. So yon, mukhang aariba to ng bonggang-bongga, mukhang kaya netong pumalo, kaya netong makipagsabayan. So sino-sino ba to? So, simulan na natin guys ang ating chika. So, para sa akin, for now ha, pwede pang magbago to. Pwede pang magbago ang ihip ng hangin na katulad ng hangin ngayon. Pwede pang mabago ang lahat. Katulad ng alignment ng kortina ko kapag ginahangin na. So, yon. So, una, syempre nakikita ko dito si Christy McGarry. Yes. Malaki ang potential at chance ni Christy na makarating sa dulo ng competition at possible din talaga na mag-top 3 dito si Christy kasi naman nakita naman ninyo, Diyos ko, iba din talaga yung level ng beauty na meron siya at yung ganda talaga na meron siya. Ito talaga yung panlaban niya dito at yung height, yung body plus nandoon, syempre iba din yung experience neto sa binibining Pilipinas. Talagang masasabi ko, oh my God, si Christy, isa to sa mga parang tinik talaga sa lahat ng kandidata. She's one of the powerful candidates dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Aminin natin to o hindi. At syempre, kung profile ang pag-uusapan, 2 beses na nag-compete sa national pageant plus nakakuha ng magaling na posisyon dito sa Miss Intercontinental. Kaya masasabi mo talaga na isa siya sa mga pwedeng maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to, plus yung beauty na meron siya, oh my God, ang Diyosa. Plus yung nakikita mo, lakas ng makaalte, no? Kung tutuusin, sabi ko nga, ay possible talaga na makarating to sa dulo ng competition. But syempre, naghihintay tayo na kung ano bang repackaging ang gagawin niya. Kasi syempre,
yung mga nakikita natin kay Christy McCary, kung papansinin mo noon at ngayon, medyo malayo. Kasi noon, parang matured, baby pa siya, maganda pa, at fresh pa yung beauty. Talagang masasabi mo, lahat talaga maaangkit niya sa kanyang kagandahan. Ngayon kasi medyo may pagka-matured na, tapos nandoon din syempre na iba na rin talaga yung ibang Christy McCary na rin talaga yung nakikita natin ngayon. Aminin man natin o hindi, ikumpara man natin yung nakaraan at ngayon. So ako, para sa akin, mas gusto ko na makita talaga yung repackaging niya, yung mas matured, mas palaban na Christy McCary. At hindi lang yon, gusto ko talaga yung empowered talaga yung makita mo sa kanya. Not only because marunong siya mag-English, magaling magsalita ng English, yung impact ba na as a powerful contender talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So yun yung abangan natin kay Christy McCary ngayon sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So yun, at isa siya sa mga nakikita ko na possible talaga mag-top 3 sa competition na to. And then sumunod naman ay si Alexi Brooks. Yes, very powerful ang pambato talaga ng Iloilo ngayon in terms of yung looks niya talaga. Masasabi ko na, oh my God, ang lakas ng Iloilo. Sobrang panalo kasi ibang ino-offer, Black Beauty, plus na doon na masasabi mo, si Iloilo hindi mo pwede underestimate lang na ganun-ganun lang kasi nga parang feeling ko may ibubuga naman talaga siya ng bonggang-bongga sa competition dito ng nangyayari. And then maganda ang communication skills, maganda ang backstory, maganda ang profile, and I think it's enough na para masabi natin kaya niya makipagbardagulan sa mga front runner dito sa competition ng Miss Universe Philippines, at isa siya sa mga ituturing mo talagang front runner candidates. Siyempre, nandoon yung inaabangan natin sa kanya kung ano nga ba ang eksena na gagawin niya, ano nga ba ang pasabog, ano nga ba ang transformation na pwede nating makita sa kanya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And then, of course, nag-aabang tayo na paano niya pa i-improve yung kanyang styling. Kasi nga, di ba, yung iba sinasabi, nako, maalasusubin ni Tonsi ang eksena. Kahit yung mga nakausap ko ditong Thai, Indonesian, sabi nila parang si Subini Tonsi yung pambato ng Iloilo. So, naiintindihan ko na hindi naman nila may iwasan talaga sabihin yon or banggitin yon dahil ayun naman talaga yung nakikita nila, di ba? So, nag-expect tayo na sana mabago to ng team niya at ma-develop pa ng more para mas makita pa talaga yung personality talaga na iba. Hindi yung katulad kasi siya ni Subini Tonsi kasi parang iba kasi yung dating. But tulad nga na sinabi ko, naniniwala pa rin ako na malakas talaga ang pambato ng Iloilo. And then ako parang feeling ko makakarating to sa dulo ng competition. Maniwala kayo. So tignan natin. Depende pa rin yun sa eksena niya. Depende pa rin yun kung paano niya ipipresent yung sarili niya. Lalo na pag nagsama-sama sila. Pero for now, pangahawakan ko com skills and then plus yung pagiging strong at yung power talaga niya, yun talaga, sobra. So, yon. So, pag ginagamit niya yon, wala na. Kaya niya talagang makarating talaga sa dulo ng competition at kaya niyang ilaban ang sarili niya. So, ganun kalakas yung Iloilo. But, pwede pa rin mangyari. Mabago to, ha? Yun lahat ng eksena na sinasabi natin. So, for now, isa siya sa mga may tuturing kong top contender. Yung isa sa mga malakas na kandidata. At talagang totoo naman sa ngayon. Oo. So depende pa yan pag nagsimula na ang competition. Tingnan natin kung malakas pa rin sila, di ba? And then of course, Atisa Manalo. Yes, Atisa Manalo, isa sa mga talagang naghinihintay ng lahat na magbalik dito sa competition. Yung nakausap ko ngayon mga Indonesian team kahapon, sabi ko, sinong bet ninyo para sa Miss Universe Philippines? Sabi nila Atisa Manalo. So, si Atisa Manalo, malakas siya, hindi lang sa Pilipinas na parang inaabangan, kundi sa buong mundo. Kasi na-remember talaga siya bilang Miss International. At remarkable yon. May napanood na akong vlog sabing ganon. Hindi naman daw kalakasan yung com skills ni Atisa Manalo.
para sa akin, hindi naman siya siguro makakarating ng first runner-up sa Miss International kung hindi siya ganun kabongga magsalita. Hindi rin naman siya makakarating ng first runner-up sa Miss International kung hindi dahil sa determinasyon niya. So, ibig sabihin, marunong talaga makipag-compete ang isang artista manalo. And then, hindi din naman niya mananalo ng binibining Pilipinas International kung sasabihin mo, ganun-ganun lang yung beauty na meron siya. So, ako para sa akin, she's one of the strongest candidates talaga sa lahat ng kandidata na lumalaban dito. Pwedeng manalo, pwedeng hindi. Depende yon sa performance, depende yon sa ipapakita, depende sa magiging sitwasyon nila. But kung ipapakita dito yung determinasyon ko, yun yung titignan mo sa kanya, kita mo naman talaga na grabe yung determinasyon ng isang artista manalo sa competition ng Miss Universe Philippines. At ngayon pa lang, sabi ko nga, oh my God, hindi talaga ako magtataka kung si artista ang makakasungkit ng corona ngayong taon na to dito sa competition na to. Dahil ina-expect mo talaga na gagawin niya talaga yung lahat ng makakaya niya. Ayun ang mayroong determinasyon na si Atisa Manalo na nakita ko na kung paano siya lumaban noon sa pageant ng Miss International. Yung determinasyon na yun, ayun yung resibo mo sa kanya. Hindi dahil sa powerful, hindi dahil sa strongest siya, dahil meron siyang determinasyon at yun yung bala niya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So, yun ang nakikita ko kung bakit siya magta-top 30, kung bakit siya makakarating sa dulo ng competition, at kung bakit possible na siya ang manalo sa laban na to. So, yun. So, sila ang nakikita ko na very strongest candidates at pwede sa kanila, isa sa kanila talaga ang makapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Pwede mag-last two standing dito. I think for now si Christy Magkere and Atisa Manalo or Alexi. So, yun yung mga nakikita ko na pwede sa ngayon. So, hindi ko pa alam kapag lumabas na lahat ng kandidata, maaaring may mag-shine like a diamond star dyan ng bonggang-bongga. So, mag-expect na tayo ng ganon dahil this is a competition. Maaaring merong mga tago o dark horse candidates na lulutang. So, hindi pa natin yan alam. But abangan natin kung sino nga ba ang e-eksena at kung sino nga ba papalo ng bonggang-bongga sa laban ng Miss Universe Philippines for 2024. So, are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At malapit na magsimula ang competition. At yun yung abangan natin sa mga lalahok ngayon dito. So, yun. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Possible nga ba na sila ang mag-top 3 ngayon dito sa Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!